Gusto mo bang matuto at malaman kung anong karapatan natin sa korupsyon? Panoorin ang video kong ito. A pleasant day, Ma'am Eva. This is my topic, the influence of money in politics, prepared by John Mark M. Manahan from M001, BS Criminology. Let's proceed in introduction. Money plays a major role in politics and governance. It can be used for campaigns, projects, or government programs. However, when misused, it becomes a tool for corruption and injustice. Money plays a big role in politics and governance. Sa politika, halos lahat ng galaw ay may kinalaman sa pera, mula sa election campaigns hanggang sa pagpapatupad ng mga proyekto. Kapag nagamit ng tama ang pera, ay nakakatulong sa pag-unlad ng bansa at sa pagserbisyo sa mamamayan. Pero kapag inabuso o ginamit sa sariling interes, nagiging sanhi ito ng corruption at kawalang katarungan. Kaya dapat nating pagtuunan ng pansin kung paano nagiging dahilan ng problema ang maling paggamit ng pera sa gobyerno. Let's proceed in the next slide. Definition of political corruption. Political corruption happens when public officials use their power or position for personal gain. It includes bribery, vote buying, and misuse of public funds. This behavior destroys trust in governments and weakens democracy. Ang political corruption ay nangyari kapag ang isang public official ay ginagamit ang kanyang posisyon o kapangyarihan para sa sariling kapakinabangan. Kabilang dito ang mga gawaing tulad ng bribery o panunuhol, vote buying at pagnanakaw ng pondo ng bayan. Kapag nangyari ito, nasisira ang tiwala ng mamamayan sa gobyerno. At humihina ang ating demokrasya dahil ang mga opisyal ay hindi nagsisilbi sa tao kundi sa sarili nila. And let's proceed in the next slide. Rule of money in elections. Money is often used to influence voters and win political position. Some candidates buy votes or use illegal funds for campaigns. This creates unfair competition and dishonest leadership. Sa panahon ng eleksyon, napakalaking impluwensya ng pera. May mga kandidato na bumibili ng boto, nagbibigay ng mga goods o gumagamit ng illegal funds para lang manalo. Dahil dito nagiging hindi patas ang laban at kadalasan hindi ang karapat-dapat ang nananalo kundi ang may pera. Sa ganitong sistema, nawawala ang tunay na diwa ng demokrasya at nagkakaroon ng leader na hindi tapat sa serbisyong publiko. Let's proceed in the next slide. Misuse of public funds. Number 1. Money that should improve people's lives such as for education, healthcare, and public safety is often misused. Number 2. Instead of helping citizens, it is spent to make the lives of corrupt officials easier and more luxurious. Number 3. This result of poor services, poverty, and loss of public trust. Ang pondo ng gobyerno ay dapat nakalaan para sa mga program at proyekto na nakakatulong sa mga mamamayan tulad ng edukasyon, kalusugan, at seguridad para kapag ang mga opisyal ay nagiging sakim sa kapangyarihan at pera, ginagamit nila ito para sa sarili nilang luho at kaginhawaan. Dahil dito, nagdurusa ang mga mamamayan, kulang ang serbisyong publiko at nawawala ang tiwala ng tao sa mamamahalan. Common forms of corruption. Bribery. Giving or receiving money to gain favors. Embezzlement. Stealing public funds. Nepotism. Giving jobs or benefits to family and friends. Vote buying, offering money or goods and in change for votes.
May iba't ibang klase ng korupsyon sa gobyerno. Yan, katulad nga ng sinabi ko, bribery, embezzlement, nepotism, vote buying. Lahat ng ito ay may mga paraan ng pag-aabuso sa kapangyarihan ng nagpapahirap sa bansa at nagpapalaganap ng kawalang katarungan. And next, proceed to next slide. Impact on the justice system. Corruption affect fairness and equality before the law. Powerful people can bribe officials to escape punishment. This leads to a justice system that protects the rich and ignores the poor. Ang corruption ay may malaking epekto rin sa justice system. Kapag may pera o impluwensya ang isang tao, madali niyang may iwasan ng parusa sa pamamagitan ng panunuhol o connection, samantala ang mga mahihirap ay madalas hindi nabibigyan ng hustisya. Sa ganitong paraan, nagiging bias at hindi patas ang batas. At nawawala ang prinsipyo ng equality before the law. And that's it. Let's proceed to the next slide. Connection to BS Criminology. Bilang mga BS Criminology student, mahalaga maintindihan natin connection to criminology. Connection to criminology. Criminology studies all kinds of crimes, including political and white-collar crimes. Understanding how money influence politics help criminologists identify corruption and abuse of power. It encourages future law enforcers to promote oh my God! To promote honest and accountability and justice. Bilang mga BS Criminology student, mahalagang maintindihan natin ang ganitong klase ng krimen, ang political at white-collar crimes. Bahagi ito ng ating pag-aaral sa kung paano ginagamit ang pera at kapangyarihan para gumawa ng illegal na gawain. Ang kaalamang ito ay magagamit natin bilang future law enforcer upang mapanatili ang katapatan, disiplina, at hustisya sa ating serbisyo. Dapat tayong maging modelo ng integridad sa pagsugpo ng katiwalian. Next, proceed to the next slide. Law Against Corruption. Republic Act Number 3019, Anti-Graft and Corrupt Practice Act, prohibits public officials from using their position for personal gain. Penalties include imprisonment, fines, and disqualification from public office. Purpose to protect public funds and ensure integrity in government. Isa sa pinakamahalagang batas laban sa corruption ay ang Republic Act Number 3019 o Anti-Graft and Corruption Practices Act. Pinagbabawal nito ang paggamit ng posisyon ng opisyal sa pansariling pakinabang. May mga mabigat na parusa tulad ng pagkakulong, multa at disqualification sa anumang posisyon sa gobyerno. Ang layunin nito ay maprotektahan ang pera ng bayan at siguraduhin na ang mga opisyal ay tapat sa kanilang tungkulin. Next, proceed in the next slide. Agencies fighting corruption. Office of the Ombudsman investigate government misconduct. Sandigang Bayan, a special court for corruption cases. Commission on Audit ensures proper use of public funds. Civil Service Commission promotes ethics and discipline in public service. May iba't ibang ahensya na nakatutok sa paglaban sa korupsyon. Office of Ombudsman
nag-iimbestiga ng mga reklamo laban sa mga opisyal. Sandigang Bayan, isang espesyal na korte para sa mga kaso ng graft at corruption. Commission on Audit, nagsisiguro na tama at maayos ang paggamit ng pondo ng gobyerno. Civil Service Commission, nagtuturo ng disiplina, etika at tapat na serbisyo sa mga empleyado ng gobyerno. Ang mga ahensyang ito ay natutulungan para mapanatili ang transparency at good governance. Let's proceed in the last slide. Conclusion. Money in politics can either strengthen or destroy a nation. When public funds are misused, citizens suffer and justice is weakened. As future criminologists, we must fight corruption and protect the people's money so that it truly serve public good. Sa pagtatapos, makikita natin ang pera sa politika ay maaaring maging sandata para sa kaunlaran o ugat ng kahirapan. Depende sa paggamit nito. Kapag nagamit sa tama, napapabuti nito ang buhay ng mga mamamayan. Pero kapag inabuso, nagiging sanhi ito ng corruption, injustice, at kahirapan. Kaya bilang future criminologists, tungkulin nating labanan ang katiwalian, protektahan ng pera ng bayan, at tiyakin na ang gobyerno ay tunay na nagsisilbi sa tao. Thank you for listening my PowerPoint presentation about influence of money in politics. Thank you. Oh my God!